Kuya Mar, kumusta yung pag-estimate natin ng ano ng bubong? Yung pong pag ano ko, nagkambas ako dun sa hardware. Ito po ang nilabasan. Nag-aabot po siya ng Ipon muna tayo ng pondo sa bubong kasi aabutin daw ng... Ayan, hello po mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, Kuya Jen. So ngayon pong araw, dito po tayo muli kila Den sa pinapagawa po nating pabahay sa pamilya po ng nasunugan para po magbigay po ng update kung ano po yung mga kaganapan dito at magbigay din po ng financial report para po alam din po ni Den, alam po ng mga sponsor at alam po ninyong lahat mga kalingap kung ano na po yung progress doon po sa paglikom po natin ng pondo para dito po sa ginagawang pabahay po para kila Den. So kumusta Den? Kumusta yung pabahay natin dito? Okay naman po. So parang nagising ka pa lang Kanina. Ay gising mo lang? Okay. So ayun din, ibigay lang natin na update. Ano, madali lang naman tong vlog na to. So update natin yung mga viewers, yung mga sponsors, yung mga nanonood dito sa mga kaganapan dito sa bahay nyo. And yung budget na hawak natin o financial report natin. Ano? Kasi para transparency din dun sa mga nagbibigay ng tulong at para din sa inyo. Ano, alam mo yung kakailanganin pa nating pondo para mapatapos itong bahay ninyo. Kumusta ka? Okay naman po. Anong balita sa eskwelahan nyo? Hindi, yun nga po, hindi pa po nakakuha ng COG po. Hindi pa rin binibigay? Pero Bakit? yung isang klase po, napasa niya yung sa kanya kasi meron naman na siya nun ay. Parang bago pang magka ano sa school, nakakuha na siya. Kaya parang siya officially na siyang enrolled din sa ano. Ba't anong sabi nun sa, di ba balita ko binabalikan mo yung ano? Kaya nga po, hindi man po na, parang nga po kami tinataguan. Bakit? Lagi na lang po sinasabi nung bantay dun, ano daw po may inaasikaso sa TESDA. Yung mga ganun po. Hindi binibigay sa inyo yung COG? COG ba yun? COG? Oo, COG po. Kahit second year lang daw po ng first year. Titingnan lang yung, gusto lang nilang tingnan yung mga, ano po, yung mga... Tinake nyo na subjects? Opo, opo. Eh paano yung mga, ano, yung TOR mo? Di ba may copy ba sila ng TOR? May pinasa ka sa TOR mo nung senior high? Meron po. Nakuha mo yung TOR mo? Nakuha sa akin po. Ano ka mo naman? COG lang ang kailangan mo? COG. Pero hindi pa rin maibigay. Hindi po din po. Sayang nga po yun. Yung klase ko po kasi nakapasok na. Parang kinahingian pa din siya ng first year pero okay na daw po yung COG ng second year ng first sem lang. Ibig sabihin, kapag nakuha na yun, pwede ka nang mag-enroll? Opo. Hindi ka maka-enroll at dahil wala yun. Oo nga po, yung COG nga po. Pambira yan. Kaya, dalawa kaming hindi po nakakakuha. Sa lahat ng magkaklase, dalawa na lang kayo? Hindi, meron din po, madami din po mga gustong nagkukuha, hindi man binibigyan. Ba't hindi, anong rason nila? Ba't daw hindi binibigay? Ewan ko po doon, maraming pinapaikot kung ano-ano po. Minsan sabi yung mga papers daw po, nasa DepEd daw po. Nagpunta po kami yung sa division office po ng DepEd. May natanungan po kami din kasi nga wala pa po yun talagang makakasagot ng tanong namin kung nandun po talaga kasi pang private po baga yun yung pang sa atas daw po. Kaya hindi po natanong. So, yun na lang kailangan mo sana para makalipat ka ng ibang eskwelahan. Opo, yun na lang. Tsaka buti nga yun nga lang po hiningi ng CNA. Kaya nga, yun o. Yun na lang po. Tapos kapag na okay na doon, di pa process na po nila yung ano. Kasi pending pa lang po ang tawag sa amin. Saan ka kumukuha? Doon sa dati yung mong school o may bago silang opisina? Di ba sabi mo naglipat sila na? Opo, yung parang farm po doon, yung parang pag na-test na po sila ng agriculture. Nakapangalan po doon kasi nagpunta po kami din Hope ay. Hope ng agriculture. Yan yung nasa Basod, hindi? Yan po, yung ano sa may, para po siyang boundary ng Basod. At Daet? Sa may parang pamurangan pa din po. Andun yung, ano yung opisina? Ano po siya, parang farm. Parang farm. Po. Pero may parang ano din po, may school nga po. Bukas ba yun hanggang ngayon? Ewan ko lang po. Sige, sa isang araw puntahan natin ha. Sige po. Para makuha mo na yung COG mo. Tatanong natin kung ba't hindi binibigay. Kasi pinapahirapan kayo ay. Pinapahirapan po kami. Imbis na ka-enroll na kayo, hindi pa rin kayo maka-enroll at pahirapan pagkuha ng COG. Naglulukuhan pa nga po ang ano. Kasi yung Sir Alan naman po, ang tuturo yung dati pong nasa... Nagtuturoan sila? Opo, si Sir Alan po kasi, ang may kapit po kasi talaga nun, yung Mamlo po, yung ano. Oo. Yung parang sa register po namin. Tapos ngayon, yung chat ko naman po, sabi daw, ano na daw po siya, naka-resign na daw po siya doon, kaya hindi daw siya... So parang nag-aanohan na sila pero talaga? Hindi daw siya pwedeng basta-basta magpunta doon daw sa farm para magbuklat ng mga documents. Oo. Tapos, so parang nagtuturoan na ngayon kung kanino kukunin. Sabi mo po nung yung katulong-tulong doon, kasama daw po ni Sir Alan si Mamlo at nag-asikaso tas daw. So parang nagko-contradict kontra yung mga sinasabi nila.
So, di mo na alam tuloy kung sino nagsasabi ng Nakatatlong balik na totoo. po ata kami dun ng klase ko. Kaming tatlo. Ang bihira, pinapahirapan pa yung mga estudyante. Pinapahirapan. Sige, ay pag ano, sa sunod na balik ko dito, hindi muna tayo masyadong konting update lang siguro dito sa pabahay. Tapos punta tayo sa eskwelahan nyo. Yun naman ang asikasuhin natin. Sige po. Para makapag-enroll ka na pati. Magkano ang tuition daw sa CN? Nakatanong mo na? Wala man na tong tuition. Walang tuition, walang tuition. Ano lang kailangan daw? Pagka ano ata, siguro mga ano lang. Exam, may exam? Ay, parang hindi na po kami pa-examine. Hindi na kayo Para pa-exam? kasi nga po parang Transfer rin ang Oo, mangyari. ang mangyari, ganun lang po. Di mas maganda, madali ang proseso. Pero ibang course na po. Ay, bakit ayaw mo na i-pursue Wala. yung course mo talaga? Wala na daw pong slot doon ay. Ay, paano yun? Parang pag kailangan pa namin maghintay pa po sa susunod na pasong po. Paano yun? Hindi mo, di ba sabi mo, pag ita-transfer nila kayo sa public administration kasi yun na lang yung available. Yung mayroon po kasing, ang test daw po kasi parang nagawa sila ng solusyon kung ano. Kung yun ang solusyon nila. Ang solusyon po kasi nila talaga yung sa Caracciolo po baga. Mm-mm. Pero mababayad pa din po doon kami. Tapos may ano pa daw po, may ang tawag dyan, maulit pa din po kami first year. Kaya madami pong ayaw din. Hindi din po tinanggap yung So parang magta-transfer na lang talaga. Ganun. Paano yung public, anong balak mo? Itutuloy mo yan hanggang matapos ang public administration? Ang gusto mo, di ba sabi mo, gusto mo talaga yung mga HRM, yung hotel. Opo. Anong gagawin mo? Pag hindi na, pag ayoko po kasi mag-ulit na sayang po kasi yung taon. Kapag ano kasi po, pag nakapasa nga ako ng COG, parang second year lang pong uulitan ko. Di paano nga inahayaan mo na lang na hindi yung course talaga na gusto mong kukunin mo? Pag wala po talagang stress, edi itubo ko na lang po yung kinuha ko ngayon. Anong ibang option? Kunyari, pwede ka pa rin kumuha ng course na gusto mo, yung hotel and restaurant. Baka siguro po. Anong ibang option na naisip mo? May mga ibang eskwelahan ba na pwedeng enrollan? Meron po. Yung kaklase ko, may ano din siya, sa Lourdes Bata yun. Pero Magkano? maulit din dun. Mauli ka ng first year. Pero Lourdes yun. Opo. Sigurado na yun. Oo, sure na yun. Ba't ayaw mong mag-ulit? Ayoko tsaka ano po baga, ano po dun ay, tuition din. Magkano ba ang tuition sa Lourdes? May send siya sa akin tuition. Magkano Yung nga nasa parang magkano? 19 nata yun. Ay, parang ano din, parang La Oo, Consolacion. ganun din po. Kaya ayaw. Parang private ba yung Lourdes? Opo, private po. Okay. Parang para sila ng lako ang Oo. tuition. So, Por, kumusta ang ano natin, pabahay? Ano pong ang progress? Para nakita ko may bago tayo ditong, ano po yan? Ayun po yan yung pinaka king post natin. Yan po yung yung parang tukod ng bubong. Oo. Ano? Ilan po ang ganyan na ginawa niyo, Kuya Mar? Tatlo po yan. Asan po yung dalawa? Papatungan natin ng channel bar yan. Ay, ayun, meron pa sa ano. Dito na. Tapos meron pa din sa kabila. Ayun. Ayun pa ano. Patong na lang dyan channel So tatlo. Yan na po yung magiging ganyan. Ano? So i-explain nga natin Kuya Mar bakit hindi po yung nakaharap sa yung pagka-islant ng bubong. Kasi baka sa kapitbahay makaano. Oo. Lalampas sa bakod ng kapitbahay. Pag ganyan tayo, maapektuhan yung kabila. Oo, yung kapitbahay. O, pag nagpatak yung tubig, sa kabila na mapatak. So baka maka-perwisyon naman tayo. Kaya ganun tayo. Kaya na mababaliktad po yung ano Mabaliktad natin. Walang mapoproblema. Oo, parang buhos ng tubig kung sakaling umulan, dito lang sa harap nila at likod. Oo, sa kanila din. Sa kanila lang. Kasi pag doon, Mabagsak sa kanila. so yung parang orientation lang yung mababago. Oo, Yung pag-ano lang ng bubong po. Para alam ng mga Kitang-kita naman, viewers. ganyan. Kita pa rin yan, Kuya Mar, ano? Kita. So, ayun po, nakahanda na po. Diyan ako po ikakabit, Kuya Mar, yung Yung channel bar na para sa trusses. channel bar para sa trusses po, mga kalingap. Ayun, So, Kuya Mar, kumusta yung pag-estimate natin ng ng bubong? Yung pong pag nagkambas ako dun sa hardware. Ito po ang nilabasan, no. Nag-aabot po siya ng 37,114. Kompleto na yan, Kuya Mar. Buong-bubong na yan. Oo, buong bubong na po ito. Ano po yung mga materials natin? Kahit ito, Kuya Mar. Channel bar. Channel bar. Zipper lens, fascia board, flat bar, thick screw, Welding rod. bulkasil, flashing box type, hero. Dalawang size ng yero. dalawang size. Bakit po dalawang size ng yero, Kuya Mar? Mahaba po dito at mahaba pa ganun. Okay po. Sa haba po pala yan. Tapos 12, Angle bar. angle bar one up. Malaki-laki pala nga kailanganin sa bubong. Ito po ang inaabot natin ng Mga 37 po. 37. 37 plus 37 plus. 37 plus po mga kalingap yung kakailanganin po 37. natin. Sige po, Kuya Mar. Nabanggit ko nga kay Den na magliliko muna tayo, Kuya Mar, ng pondo para maipon tong Opo. So siguro po pagkatapos po ng Poso Negro, medyo ipon muna tayo ng konti
Tapos resume tayo kapag okay na po yung budget natin sa bubong. Opo. Ano Kuya Mar? Oh, di ano mo 33 po yung ano ko. Apo, yung labor po natin ay nasa 33 na po. Ano? Oh, 33 So, po. Bubuuin ko na ng pagkatapos namin, bubuuin ko na ng 35 sige po Kuya Mar. Apo. para may bigay ako dun sa. Apo Kuya Mar. Sige po Kuya Mar. Makatrabaho po kayo bukas? Opo, para Sige. matapos na yung ano natin. Yung Poso Negro po natin. Pagkatapos, papaliwanag ko nga na bago tayo mapinis, may bubong. Apo Kuya Mar. Dahil pag walang bubong tayo nagpinis, nabiriak-biak ang Ay, magatak yung ano. pagkatak ang pinis. Ang pinis Kaya natin, mahirap- sayang. mahirap yung ano, dapat may Mabubungan muna po ano. sakaling naulan na baga. Apo Kuya Mar. Mamaya nagpinis kami, mamaya nagulan. Sige po Kuya Mar, ganun na lang po muna Kuya Mar ha. Opo. Maano muna tayo, maipon muna tayo ng pondo sa bubong. Opo, sige. Pero yan natin yung ano, yung sa labor po ninyo. Opo. After po nung Poso Negro. Sige po. Sige po. Salamat po Kuya Mar. Opo. So ayun po mga kalingap at ayun din, nakausap ko na si Por. Bali, ayun nga, tatapusin muna nila itong Poso Negro. Pagkatapos ng Poso Negro, medyo mag-aano muna tayo. Break muna sila, pahinga muna ng konti. So, ingat po, sige po. Tapos pagka natapos ng Poso Negro, ipon muna tayo ng pondo sa bubong kasi aabutin daw ng 37 plus yung bubong. Medyo malaki-laki and ayun nga. Pero at least 'di ba, kita naman na yung bahay. So at least naka-ready na siya, preparasyon na siya para sa bubong. Bago daw sila kasi mag-finish, kailangan mabubungan muna kasi kung hindi mabubungan, bago sila mag-finish ay kung uunahin yung finish ng mga pader, gagatak yan pag walang bubong. So sayang naman, may sira yung semento. So ayun, tapos sasabihin ko nga pala din sa'yo, ito din yung natin, yung report ko dun sa tawag dyan, sa budget natin. Ang natin, ang total fund natin na nakuha na likom galing sa mga sponsors ay nasa 146,000 plus. 146,074.11, may 11 pa nga so napakalaking pera. 146,000. Hindi siya kikitain, mahirap siyang kitain. Pero dahil sa tulong ng mga sponsors, nakalikom tayo ng gano'ng kalaking pera. Pero ayun nga, dahil nga sa pagpapagawa natin itong bahay nyo, ay syempre nagagamit natin yung pera, na-consume natin. So dito sa computation natin, kasi nire-record ko naman lahat. Bali, ang total budget o total na pera na nai-remit ko na kay Kuya Mar para sa materyales ay itong lahat na to, itong nakikita natin dito ngayon lahat ay nasa 83,000 na to. Ito pa lang, 83,000 na to. Grabe, 83,000 simula dun sa harap. Hanggang dito, itong Poso Negro, hanggang matapos ng Poso Negro. Basta lahat ng nakikita natin ngayon. Yung update natin ngayon as of anong araw ngayon? 28. 28. April 28, 2026. Itong lahat ng nakikita natin dito at mamaya papakita natin sa kanila kung ano pa yung mga natapos sa loob ay nasa 83,000. Tapos yung labor nila Kuya Mar ay umabot na ng 33,000. 33,000 yung labor nila Kuya Mar. Tapos yung ibang expenses natin na labas dito sa materials saka sa labor, umabot na siya ng 15,000 plus. Yung 15,000 plus napunta yun din sa pagbayad natin ng tubig doon sa kinukunan natin, sa pamerienda, lunch, yung di ba binibigyan natin si Papa mo ng labor cost niya. Kumbaga parang sa pagod ni Papa mo sa pagtulong-tulong binibigyan din natin. So nakailang na tayong bigay kay Papa mo, nakarami na rin tayong bigay. Tapos ano pa bang mga binili natin? Bumili tayo ng bigas. Bumili tayo ng bigas para yun yung gagamitin ninyo pagsasaing. Pagsasaing kayo, yun yung gagamitin nyo dito. Papakain sa kanila, maulam, yun nga, yung pang merienda nila. Ano pa ba yung mga ibang natin binili? At iba pang mga pinagkagastusan dito. Yung pa-blessing natin kay Pastora nung nakaraan, nagbigay tayo ng LG, tapos yung mga coins na nilagay natin dyan. Lahat yung mga ganun. Ibig sabihin yung parang mga bagay na labas siya sa materials tapos sa labor, yun yung pinagkagastusan natin. Kasi yung labor kasi ni Papa mo, nilabas ko siya sa labor nila Foreman kasi wala yun sa kontrata nila Foreman. Yung kontrata nila Foreman na 60,000, dito lang yun sa buong bahay. So yung kay Papa mo kasi, yung parang bigyan natin kay Papa mo para kahit paano ganahan siyang magtrabaho.
Ano? So si Papa mo tuloy-tuloy pa naman ang pagtulong hanggang ngayon. Tuloy-tuloy po. Tutulong pa rin dito. Kahit minsan po pag hindi nakakapas si Perman sa linggo na ano din naman po. Nagagawa-gawa siya dito kahit wala sila foreman. Apo. Pag mga linggo ano. Apo. So ayun din. Kaya ang budget na hawak natin ngayon na lang din, pag kinompute natin, ito, ang cash on hand na lang natin din ay 14,279.11. Ano? So medyo malayo pa siya dun sa hinihingi nila foreman or estimate nila foreman na canvas ng bubong. 14,000 plus yung cash on hand ko. Yung cash on hand natin 14,000 plus para natitirang magagamit natin sa materials dito. Apo. Pero sabi nga ni Por, doon sa bubong kakailanganin ng 37,000. So almost kakailanganin pa natin para sa bubong pa lang ha. Apo. Kakailanganin natin ng 23,000 para sa... Huwag kang panghinaan, kaya yan. Ang Lord kumikilos, nasimulan na nga itong pabahay niya. So, sinimulan ng Lord, tatapusin ng Lord yan. Ha? Para pinanghinaan ka din. Ang laki po pala. Ang laki pa ng kailangan sa bubong ano. Bubong pa lang. Ba't parang naiyak ko? Ha? Hindi mo. Ang laki pa ng kakailanganin. Tsaka bubong pa lang yun din. Apo. Hindi pa kasama yung ibang materialis na kakailanganin dito sa pintuan. So, sana sa 150 tapos na yung bahay. So, 'di ba nabanggit natin kanina yung total na gas ito 88 na to ay 83 na to, 83. So, hopefully ay 150,000 na para sa materialis. Tapos na yung lahat ng buong bahay. So, ayun din, kakailanganin natin din ng humingi ulit ng tulong sa mga makakapanood nito, sa mga viewers, sponsors, na sana matulungan tayo na mapatapos itong pabahay ninyo. Apo. Ano? Ano gusto mong sabihin din sa mga nakakapanood? Ayun po sa mga nakakapanood po sa amin at sa mga sumusubaybay po. Sana po ay matulungan nyo pa rin po kami hanggang mapatapos po itong bahay na sinimulan nyo po para sa amin. Sinimulan po ng Panginoon para sa amin. At kung di dahil naman po sa inyo ay hindi po to masisimulan at ito po yung makikita nyo po ngayon ay unti-unti pong nabubuo. Sana po ay patuloy nyo pa rin po kaming suportahan hanggang matapos po to. At sa mga mabubuting puso po dyan na gusto pong tumulong at sa mga tumutulong po sa amin, maraming salamat po. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako ng sobra po. Yun nga po yung nabanggit po ni Kuya Jens po sa yung sa pabubong po. Sobrang mahal po pala nun talaga. Sana po ay matulungan nyo po kaming makaipon ng ganun pong halaga para po mahubungan po itong bahay po namin. Patay na rin po dun sa mga iba pong kailangan para po sa bahay. Kasi po wala mo po akong trabaho din po. Pati po yung papa ko po. Hindi po namin kaya yung ganun pong halaga. Kaya sana po ay matulungan nyo po kami na mapatapos po itong bahay po. Ayun po, maraming salamat po sa mga tumutulong at sa mga nanonood po sa amin. Lalo na po sa mga, ayun po, sa mga kalinga po, mga ka-Jom Carl. Sana po ay matulungan nyo pa rin po kami na matapos po itong pabahay. Kasi po, gusto din po namin po kasing makalipat na rin po at syempre po nakakaya pong matagal na rin po kasi kaming nakikitira po dun sa kamag-anak po namin. Kaya po sana po ay makalipat po kami at bagong buhay po. Magdadalawang buwan na halos pala, no? Opo, magdadalawang halos po. Kaya po minsan po nakakaya na din po. Sa tubig, makikiligo pa po, makain. Kaya po, sana po ay tulungan niyo po. Pero yung bigas na dinala, nagagamit nyo naman yung bigas? Opo, nagagamit naman po namin yun. May pansaing kayo dyan, tapos Opo. dinadamay nyo na yung mga nagtatrabaho dito? Opo, nabay po namin dito sila Kuya Mar. Sana po ay matulungan niyo po kami mapatapos itong bahay para po makalipat na rin po kami. Sa sobrang laki po ng tulong, yung ganun pong halaga ay hindi po talaga namin kayang kitain yun. Kaya maraming salamat po sa mga tumutulong at sa tutulong pa lang po. Sana po ay suportahan niyo po rin po kami hanggang mapatapos po itong bahay. Sobrang pasalamat po talaga kasi yung ganyan po yung halagang ganyan. Hindi po basta-basta po. At alam ko pong pinaghihirapan niyo din po yun. Pero ginagawa niyo po, tinutulungan niyo pa rin po kami. At
Sana po ay mas madami po kayong matulungan. Sana po madami pong blessing na dumating po sa inyo. Po, so ayan po mga kalinga pa na ito na po yung napagawa nating pabahay po kila Den. At yun nga, naka-ready na dyan din yung ano sabi ni Foreman kanina, naka-ready na raw yung kakabitan ng bubong. Apo, may Ano? ito po. Yan, nasa taas na yan. Tatlong yung ano yan. Yan yung magiging taas ng bubong nyo. Nakaganon yan medyo naka-island. So, yung style baga dun sa picture, ganun. Pero hindi nga ginawa ni Por na ganito kasi lalampas dun sa bakod ng kapitbahay. So, baka ma-perwisyon natin pag umuulan. So, ginawa ni Por, ginawa na lang parang paharap. Ano? So, ang bagsak ng ulan, pag ulan, sa harap tsaka sa likod. Ano? So, ito po yung kakabitan na dito. Ito na yung progress dito sa bubong. Nakabang na siya. Kailanganin lang natin ng pondo. Ano? Ay, ano pa pala dito. Gagawa ng biga ata dito. Mabiga pa ata sila dyan. So, ayun din. Kumusta din dito? Ito na yung pabahay. Medyo patapos na. Kita na rin naman eh. So, mahal pala talaga magpabahay ngayong panahon. Akala ko kakayanin ng 50,000 eh. Grabe. Mahal ng materyales. Pero kita naman na yung yung laki ng bahay. Sobrang laki nga. Napalaki masyado ano? Anong masasabi mo din at ang layo doon sa dati yung bahay? May lababo na, may CR na po sa loob ng bahay. Ito, anong masasabi mo sa CR na nasa loob ng bahay? Hindi na po kami makiki-CR, tapos masakdo-sakdo po. Oo nga, dati nakiki-CR lang kayo dati. Opo. Tapos Nasakdo kayo ng tubig. sa labasan pa po. Dito, sarili mo na. Pwede ka na magkanta-kanta dyan habang naliligo. Tapos dito, ito, lababo. Saan kayo dati nahugas? Mayroon po kami yung sa likod po baga ng bahay namin, yung parang kaya May gripo? Wala po, po. Ay, may sinasakdo kayong tubig. Tapos, tiyatapon lang yung tubig yan sa damo. Hindi kaya, dito ka na, makakahugas ka na dito. Kaya nga po, ay lababo. Diyan ka na rin magluluto. Tsaka may mga nagsuggest nga na lagyan daw to ng extension dito ng sa likod. Dirty kitchen. Para yung iba dito yung mga panloob lang na lutuin, pero yung mga panglabas, di ba? May dirty kitchen pa kayo. Pero syempre, panghuli na natin 'yun. Kung sakali man na may mga dumating pantulong, panghuli natin yung last priority natin yung dirty kitchen sa labas kasi kailangan papatapos muna natin tong bahay niya. Ayun, tapos dito ang switch, yung mga switch yan, mga ganyan. Ganda na ng bahay ni din. Ito yung kwarto ni papa mo, tatlo. Ang laki. Nataas na ipad. Ipad yan, Kasi dingding. Ano, taas na, no? Matibay na. Dito din, sa kwarto mo din. Kumusta? Anong bago dito? Dati lang yun po. Yan sila. Ang laki din, ano? Opo. Ang laki ng kwarto ni din. Yan po. So, anong gusto mo sabihin din at sabi, kahit na mahighintay tayo ng pondo para dun sa bubong, kita naman na yung kita naman na yung structure ng bahay. So, kumbaga, unti na lang, konting tiyaga pa, may tatawid din natin yan. Pray lang po ng pray. Pray lang tayo na may mga tumulong pa. So, anong gusto mo sabihin sa mga tumulong, sa mga nag-sponsor itong nabuo tong ganito kalaking bahay nyo? Ayun po sa mga tumulong po sa amin, simula pa lang po nung yun po yung nangyari po yung sunog. Maraming salamat po talaga. Sobra pong laking pasasalamat ko po sa inyo, ng pamilya po namin. Dahil kundi po dahil sa inyo, hindi po kami makakabangon ng paunti-unti po. Pag nakita po lang po namin itong bahay, sobra po talagang nakakasarap po sa pakiramdam kasi kahit po kami nito, kahit po siguro pag nagtrabaho ako, kulang pa din po yung pampagawa po ng ganito. At syempre po may mga kapag nagkatrabaho po kayo, may mga sa pagkain, yung mga ganun po. Lalo po may mga kapatid po ako. Syempre, hindi po talaga birong magkaganito po ng bahay. Kaya maraming salamat po sa lahat na tumulong sa amin, lalo na po sa mga kalingap, sa mga John Carl po, lalo na po kala Sir Life and Tita Julie Santos po. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Sobrang laki pong tulong na bibigay niyo po sa amin, lalo na po sa mga viewers. Lahat po ng tumulong sa amin na hindi ko na po maisa-isa. Maraming salamat po, lalo na po sa mga grupo po ng Kalingap, ka-John Carl po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Patuloy pong pagsusuporta po sa amin na
ito po, konti-unti pong nabubuo po yung bahay namin. Kaya maraming salamat po talaga sa tulong niyo po, sa mga supporters po ng Kuya Jens, at sa mga sa mga nag-share, sa mga nagla-like po ng video po, mga vlog po, at sa mga sumusubaybay po sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy pa rin po kayo magsuporta po sa amin hanggang po mapatapos tong bahay. Sana po ay mas pagpalalay pa po kayo ng Panginoon. Salamat po, maraming salamat. Okay, yun po mga kalingap, maraming po salamat sa lahat ng tumulong kila Den, simula pa nung simula, sabi ni Den kanina, hanggang ngayon. Ito po, kita na po natin yung structure ng bahay, although kailanganin pa natin maglikom ng pondo para po sa bubong at iba pang parte ng pinapagawa nating bahay, pero ngayon pa lang po, sobrang pasalamat namin na kundi po dahil sa lahat ng tumulong na sponsor ay hindi po mapapagawa itong ganitong klaseng kaganda at kalaking bahay po para sa pamilya po nila din. Maraming po salamat, and sa lahat po din ng mo-order. Ano lang natin yung Kuya Jens bread spread. Sumaldo na po na naman kahapon si Den dahil ang daming umorder. So sana po ang dami pang umorder para mabigyan po natin din ng extra income si Den para kahit paano mayroon siyang ibibigay sa pamilya. Ano minagamit sa pang-araw-araw po. Kaya order na po. Order na po kayo ng Kuya Jens bread spread. So yun lang din, at ano lang tayo, pray lang tayo na marami pang tumulong at makapatapos din natin itong bahay niya. So yun lamang po mga kalingap, maraming po salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Legends palaman, di ka magsasawa. Sa baon o bonding, sa bahay, lahat napapangiti sa'yo tuloy-tuloy. Isang pahig, solve na cravings mo, mapapa, isa pa. Kahit busog ka na, yeah, mas pre, tamis na per.